Hindi kita kayang baguhin, ano? Tao rin ako, nagkakasala rin ako kapatid. Wala sa ating makakapagbago kahit sino man tao. Ang makakapagbago ang Diyos lang. 10:23 ni Jeremias. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi mo kayang ituwid ang hakbang mo. Kahit tatay mo, kahit nanay mo, kahit asawa mo, hindi ka kayang ituwid. Walang taong may kapangyarihang ituwid tayo. Tayo sa ating sarili, hindi natin maitutuwid. Alam mo kung paano? Basahin natin ang Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Akala mo ako nagpapabago sa'yo? Hindi. Ang Diyos, trabaho ng Diyos yon, kapatid. Nung makinig ka ng salita ng Diyos na sinasabi ko, ang Diyos nagtatrabaho na para baguhin ka. Kaya kailangan, pasakop ka na sa Kanya. Ano pa ang gagawin mo para mapaigting mo ang pagsunod? Aba, isa ang kulang mo, sumunod ka sa Diyos. Tanggapin mo ang aral ng Diyos. Magbautismo ka, hugasan mo ang kasalanan mo, at mag-umpisa ka ng pagsunod sa Diyos. 22:16 ng Gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya, kung talagang nakikita mo, nagbabago ka, huwag mong sa akin yun ikredito, kapatid. Kredito ng Diyos yun, hindi akin. Binasa ko lang naman yung kanyang salita Nung marinig mo yung salita, kung sumasampalataya ka, mag-uumpisa ng magtrabaho ang Diyos sa'yo. Unti-unti kanya nang babaguhin. Gaya ng sabi mo, nagbabago ka ng paunti-unti. Pero meron ka pa rin bisyo. Para maalis lahat yun, magbautismo ka, mahuhugasan pati bisyo mo, mawawala yan. Nakita mo, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, mawawala yung lahat ng nararamdaman mong mga bisyo na yan, mga kung ano-anong mga pagnanasa ng laman, maaalis yan sa pamamagitan ng pagsampalataya at ng pagtanggap mo sa aral ng Diyos. Ang pangunahing hakbang na itinuturo ng Diyos para doon sa bautismo, mapatawad niya ang kasalanan mo. Pagkatapos ng bautismo, lalakad ka na sa pagbabagong buhay. Bakit? Sa bautismo, bibigyan ka ng Diyos ng Espiritu na makakatulong sa'yo sa mga kahinaan ng laman. Yung mga bisyo, yung mga kung ano-anong kasalanan, kailangan mo dyan ng tulong ng Espiritu ng Diyos. 26:41 ng Mateo. Kayo'y managpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Ang espiritu nakahanda para tumulong. Mahina kasi ang ating laman. Kailangan lang, para tumaggap ka ng espiritu na makakatulong mo sa kahinaan ng laman, kailangan mabautismuhan ka muna. 2:38 ng Gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa bautismo, tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo. Yung ating pagkatao na mahina ang laman, bibigyan ka ng Diyos ng Espiritong kaloob para makatulong mo sa kahinaan ng laman. Roma 8:26. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tayong lahat na tao, tayong lahat may kahinaan ng laman. Para ka lang manalo, magwagi, laban sa kahinaan ng laman mo, sa mga bisyo mo, sa mga kasalanan mo, kailangan mo ang tulong ng Espiritu Santo. Yung tulong na yon, ibinibigay yon sa bautismo. Mag-uumpisa pagka-bautismo, makakalakad ka na sa pagbabagong buhay. 6:4
ng Roma. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Pagkatapos ng bautismo, gaya lang ni Kristo namatay, nabuhay na mag-uli sa ikatlong araw, yung nabautismuhan, pagkatapos ng bautismo, parang nabuhay ka uli gaya ni Kristo at makakalakad na sa pagbabagong buhay. Kaya wag mong patagalin, kapatid. Pag-aralan mo, makinig ka ng doktrina, yung mga tutuparin mo sa loob ng Iglesia ng Diyos na itinuro ni Kristo, yung mga batas, yung mga palatuntunan ng pagiging mabuting tao, mabuting Kristiyano, mabuting ama, mabuting asawa, mabuting anak, mabuting kapitbahay. Lahat ng yon, pag napag-aralan mo, narinig mo, tinanggap mo, magpabautismo ka. At doon mo mararanasan yung kumpletong pagbabago sa buhay mo. Marami na akong nakitang mga tao, napakarami na, hindi ko na natatandaan silang lahat. Hindi sila nagbago sa panahong nakaraan, hindi na pabago ng kulungan, hindi na pabago ng batas ng tao. Kasi meron tayong mga kapatid, naanib sila sa loob na ng kulungan eh. Kasi meron tayong prison ministry. Mga tao silang dating miyembro ng iba-ibang iglesia, pero nandun sa kulungan. Mga kung ano-anong pinaggagawang kalokohan. Eh, nung mangaral kami sa kulungan, sabi nung isang dun sa maximum ba yun, ng Muntinlupa, sabi niya, alam mo, Brother Lee, ang magulang ko namatay, masama ang loob. Ba't ka ako? Eh kasi hindi nila ako napagbago, di nila ako maawat sa bisyo. Ang asawa ko, di rin ako maawat sa bisyo. Kaya nalulung ako sa droga. Nakulong ako. Eh nung makulong siya, nakapakinig siya ng aral sa loob ng kulungan. Nataon naman, nung nakikinig siya ng aral, meron na siyang balak na magbagong buhay. Lumabas yung hatol sa kanya na mahigit na 15 o 20 taon na pinapawalan sala siya. Sabi niya, miski kulungan di siya napagbago, pero nung marinig niya aral ng Diyos, nabago siya. Yun ang nangyayari sa iyo, kapatid. Narinig mo, unti-unti ka na kamong nagbabago mula nang makinig ka. Pero para maging ganap yun, mapasakop kang ganap sa batas ng ating Panginoong Hesus. Makita mo, maiiba ang pananaw mo sa buhay. Yan ang karanasan ng maraming mga taong nakinig sa salita ng Diyos.